Praise the Lord. So, isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Praise the Lord. So, bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po niyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, O Diyos, dakila ka po na patuloy na kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na mapapakinggan po ng aking mga kapatid sa gabing ito. Dalangin po, Diyos, na patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. So kung may mga Bible po kayo dyan, mga kapatid, samahan po niyo ako in the book of James, chapter 1, verses 2 to 4. Yan po yung text po natin sa gabi ito, na ang sabi po sa James chapter 1 and verse 2, sabi niya, "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds." So, parang mahirap gawin ito. Kasi sabi dito is consider it pure joy. Kahit na maraming mga testing. Dahil nagpapatunay po na sabi dito, there are different kinds of trials na nangyayari sa buhay ng bawat isa. In verse 3 sabi niya, "Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Praise God. So, dito makikita po natin, mga kapatid, na dumating man ang testing, trials sa buhay, no? Sabi po rito sa ating binasa kanina, consider it pure joy. So, ang title po ng ating pag-uusapan sa gabi ito is about joy in the midst of life's struggles. So, dumating man po yung time na may testing, may trials na nangyayari sa buhay po natin. Anumang klaseng pagsubok yan, anumang klaseng bagyo ng buhay, no, still pa rin po na nandun po sana yung kagalakan, joy. Kaya tuloy sabi dyan sa ating text kanina na consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. So, praise the Lord. Dahil sabi niya dyan, my reason, my purpose, so that, yung verse 4 kanina, di ba? Sabi niya na you may be mature and complete, not lacking anything. Praise the Lord. So, how to find joy in the midst of life's struggles? So, yun po yung ating bibigyan po ng kahulugan sa gabi ito, na how to find joy. Paano ba natin matatagpuan yung tinatawag na kagalakan in the midst na marami pong struggles sa buhay? Okay. Number 1 po na pwede po natin gawin is that let go of the past. Let go of the past. Alam ko po na maaaring kahapon or yung mga nagdaang mga panahon, no, still pa rin na minsan, lalo na pag mahirap yung mga sitwasyon, nandun po na still pa rin na nararamdaman yung kirot, nararamdaman yung pain, pero sabi ko dyan, let go of the past. And Philippians 3 verse 13, okay, sabi niya sa kanyang salita, "Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead." Okay. So, dito makikita po natin, mga kapatid, na sabi ko nga kanina, maaaring ang bawat isa po sa atin may mga pinagdaanan, may mga bagay-bagay na mahirap kalimutan, na minsan nandun po, na ito po ay nagbibigay po ng sama ng loob, or nagbibigay po ng kabigatan sa puso. Pero alam po ninyo, sabi sa kanyang salita, no, "But one thing I do, forgetting what is behind." Dahil tunay po ang nakaraan ay nakaraan. Wala na po tayong magagawa sa nakaraan. So ang nakaraan magiging isang lesson na lamang po na magbibigay sa atin ng aral na kung ano man yung mga kinakailangang baguhin or ano man yung mga dapat na hindi nagagawin, it will give us a lesson.
So, ang nakaraan ay nakaraan, pero meron po tayong magagawa ngayon. At alam natin na ang gagawin natin ngayon, it will affect our life tomorrow. Kaya kung maayos yung ginagawa natin ngayon, mas maayos pa ang darating na bukas. So dito makikita po natin mga kapatid na it is very important to let go of the past. Hindi na yung palaging nakaraan ng nakaraan. Ang mga Pilipino kasi mahilig ang nakaraan, di ba? Mahilig tayong manood ng mga teleserye. Yan, pag nanonood ng teleserye, meron at meron ang nakaraan. Tuloy, ini-a-apply sa buhay ng mga Pilipino ang nakaraan. Pero sana po ang nakaraan natin, magbibigay na lamang po ng aral sa bawat isa sa atin. Sabi rin niya sa Matthew chapter 6, verses 14 to 15. Ito rin po yung dapat natin gawin. Kasi baka may mga tao sa ating mga nakaraan na hanggang ngayon na hindi pa po natin mapatawad. So talagang nakakapagbigay yan ng kabigatan sa puso, kabigatan sa dibdib. So sabi po niya in Matthew chapter 6, verses 14 to 15, sabi niya sa kanyang salita, "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." So, forgiveness. The word forgiveness. So, napakahalaga po ang magpatawad, no? At ibigay ang kapatawaran sa mga taong kinakailangang patawarin. Kaya wag po natin hayaan na yung puso po natin ay nabibigatan. Sabi nga natin, mga basura yan. Wag natin hayaan na ang puso natin ay magkaroon ng basura. Ano yung mga basura? Yan, galit, sama ng loob, unforgiveness, jealousy, envy. Mga basura yan na kinakailangang tanggalin sa puso. At sabi po dyan, we need to forgive those people na nakapanakit sa atin. Yan. And even sometimes, we need also to forgive ourselves. No? Minsan kasi ang tao, sarili niya, hindi niya mapatawad. So yun yung mas mahirap, pag yung sarili mo ang hindi mo magpatawad, kapatid. So forgiveness, the word forgiveness, i-apply po natin ito. At sabi niya sa verse 15, "But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." So, wala pong option mga kapatid. Kinakailangan talagang magpatawad tayo. Dahil kung hindi po tayo magpapatawad, sabi rin niya, hindi rin po tayo patatawarin ng Diyos Ama. So, paano yan? Pag hindi tayo pinatawad ng Diyos Ama, di hindi tayo makakarating sa kanyang kaharian. So, mainam mga kapatid na tanggalin ang sama ng loob, no? Patawarin ang mga dapat patawarin. Let it go. No, let it go na. Huwag nating hayaan na sila yung magiging way para hindi mo maramdaman ang kagalakan sa puso. Panatilihin po natin yung joy. Dahil ang joy na yan ay bigay ng Panginoon. At alam natin that joy is also fruit of the Holy Spirit. Kaya kung meron sa atin, naniniwala tayo sa ating Panginoong Jesus at may banal na espiritu na nananahan sa atin, of course, there is joy. Nararamdaman po natin ang kagalakan sa puso. At yan ang nagpapatunay na may Kristo na naghahari po sa buhay natin. Kaya kailangan natin yan mga kapatid upang maramdaman ang tunay na kagalakan na mula sa Panginoon, let go of the past. Okay. Number 2 is that continue to pursue your plan, ambition in life. Magpatuloy lamang po tayo sa plano, sa mga ambisyon, sa buhay natin. At alam natin na magpapatuloy tayo na kasama po ang ating Panginoong Jesus. Yan ang maganda. Kasi alam natin ngayon na okay lang ipagpatuloy natin. Kaya nga po naririto tayo sa Hong Kong dahil may mga plano tayo, may mga ambisyon na gusto nating abutin sa ating buhay. Pero ang maganda, pag isinali po natin si Kristo sa buhay natin, alam natin na hindi po niya tayo pababayaan. And Proverbs 16 verse 3
Sabi rin niya sa kanyang salita, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Yan. I-commit natin, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. No? Ang lahat ng naisip natin, ang lahat ng plano natin, dahil kung kasama po natin ang Panginoon, aayusin po niya ang mga dapat ayusin, at ang magiging result, ito po ay magiging successful. Kaya, purihin po ang Panginoon para manatili po na tayo ay may kagalakan in spite na may mga testing, mga trials sa buhay. Kasi ang testing, trials, kakambal na ng buhay ng tao. Sino sa atin dito ang walang problema? No? Alam po ninyo, abnormal ang taong walang problema. Kaya kung may problema ka kapatid, nagpapatunay lamang na ikaw ay isang normal na tao. Mahirap pong maging abnormal. Alam natin kung ano po yung sitwasyon pag abnormal. No? Kaya, yan. And 2 Corinthians 4:16 to 18, sabi niya ulit sa kanyang salita, therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So, sabi ko nga, no, dumating man yung mga bagyo sa buhay, still pa rin po na pwede po tayong maging masaya. Kasi sabi nga natin, pagkasama po natin si Kristo, makakayanan po natin lahat-lahat. So, we're going to fix, sabi niya, fix our eyes not on what is seen, no, but on what is unseen. So, ibig sabihin, pag tayo po ay nakafocus sa mga heavenly things, sa mga bagay-bagay na naaayon at nalulugod ang Diyos sa ating buhay, alam po ninyo, madali na lamang mga kapatid na nandun po na aayusin ng Panginoon, gagabayan po niya tayo, at still pa rin na mararamdaman natin ang kagalakan na nagmumula sa Kanya. Kaya sa isang mananampalataya, ang tunay na mananampalataya, mga kapatid, kahit na may mga kabigatan sa buhay, pero nandun pa rin po ang kagalakan na mula sa Panginoon. So nagpapatunay lamang yan na tunay na may Kristo na naghahari po sa buhay natin. Okay. Another po na makikita po natin, na gagawin po natin is that use the hardship in life to always rely on God. Kaya kung may mga bagyo sa buhay, may mga nangyayaring hindi maganda, mga pangyayaring minsan hindi mo inaasahan, biglang darating, isip no? Yung bang ang saya-saya mo, and then bago lumubog ang araw, dumating si problema, no? Minsan ganun po ang buhay sa mundo ito, no? Hindi ba siya hindi yung mga testing dumarating sa buhay natin, no? Hindi natin namamalaya, bigla na lamang yan, no? Na darating. So, kung dumating man po ang time na yan, no? Sabi natin dyan, use the hardship in life to always rely on God. Manatili pa rin po tayo na nakarely sa Panginoon. Manatili pa rin po tayo na kumapit at lumapit sa Panginoon. Romans 5 verses 3 to 5. Okay, sabi na. Not only so, but we also rejoice in our sufferings. Rejoice in our sufferings daw, mga kapatid. Because we know that suffering produce perseverance. Kaya yung mga sufferings na nangyayari, merong ginagawang mabuti sa buhay natin. Sabi diyan, it produce perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And verse 5 sabi niya, and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts
by the Holy Spirit whom He has given us. So, ibig sabihin, hindi tayo iniiwanan po ng Panginoon, mga kapatid. No? Kundi, nandun po na the Holy Spirit, ayan, ibinigay po niya ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya kung ating titingnan, hindi po tayo nag-iisa sa mundo ito. Sinasamahan tayo ng Panginoon para mapaglabanan at mapagtagumpayanan ang mga sitwasyon na nangyayari sa buhay po natin. Okay? Another po natin is that we must trust in the Lord at all times. Ayan, magtiwala lamang po sa Panginoon, mga kapatid. No? Kahit na anumang klaseng bagyo yan. Bagyong signal number 1, 2, 3, 4, 5. Praise the Lord pa rin. What we need to do is that we must trust in the Lord at all times. Hindi po niya sinabi na every other day lamang tayo magtiwala sa Kanya. Kundi sabi niya, at all times, sa lahat po ng pagkakataon. No, nandun po sana na ibigay natin ang pagtitiwala sa Panginoon. And Psalm 37 verse 3, sabi po sa kanyang salita, trust in the Lord and do good. Magtiwala at gumawa ng mabuti. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Yan. No? Dwell in the land. Manatili tayo. At sabi niya, and you will enjoy. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. And verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Okay. Pag nakuha po natin yung favor ni Lord, ay sabi niya diyan, ibibigay niya ano man ang pangangailangan natin. So, paano ba natin makukuha ang favor ni Lord? Of course, sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, pag tayo po ay nag-u-obey sa Kanya, diba sabi niya, if you obey, blessing will come. Kaya, no, pag tayo nag-u-obey, nandun po na talagang nabidelight ang Panginoon. Nandun na sinasabi niya na, oh, buti pa ang anak kong ito. Talagang nalulugod ako sa Kanya. And then pag nalugod ang Panginoon, of course, He's going to give the desire of your heart ang naisin po ng puso natin. Ang gusto natin na mangyari. Nandyan po na ibibigay ng Panginoon. At alam natin na kung ang Diyos ay nangako, of course, palagi po niya itong tinutupad. Philippians 4, verses 4-7. Sabi ulit, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kaya tingnan po ninyo, yung verse na yun talagang rejoice. No? Inulit niya, rejoice in the Lord always. So, palaging maging masaya. Verse 5, sabi niya ulit, let your gentleness be evident to all, the Lord is near. And verse 6, do not be anxious about anything. Huwag daw po tayo mag-alala sa lahat ng bagay. About anything. But in everything, sa lahat ng pagkakataon, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So, ilapit natin sa Panginoon. Makipag-communicate tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He answers prayer. Sinasagot ng Panginoon. And then in verse 7, sabi niya ang kanyang pangako, in the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. So, pag ganito po na talagang ini-a-apply po natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, talagang kahit na may bagyo sa buhay, wala lang. No? Yung bang hindi mo siya iniisip, kundi alam mo that everything hangs on God. Everything is under the control of God. Okay. And the last one na gagawin po natin is that having a thankful heart. Yan. Palaging nagpapasalamat sa Panginoon. 1 Thessalonians 5:16-18. Okay. Sabi niya ulit sa kanyang salita, be joyful always. Yan, talagang sinasabihan tayo na palaging maging masaya. Kaya pala ang Kristiyano ay palaging masaya. O, di ba? Ang evaluation po sa mundong ito,
Christians are the happiest people in this world. Kaya, kung tayo ay Kristiyano, nandun talagang ipakita natin na masaya tayo. And then sabi niya, pray continually. In verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kaya whether bad or good ang nangyayari sa atin, give thanks. Kasi alam ko ba ninyo mga kapatid, pag may mga testing and then still pa rin na sinasabi mo, Lord, salamat Panginoon, alam ko, meron kang gagawin. Pag nakikita ni Lord, yung attitude natin, ay, sasabihin ni Lord, ay kahit pala na ganito ang sitwasyon ng anak kong ito. May mga testing, may mga trials, pero still pa rin na siya ay nagtitiwala sa akin, still pa rin na siya ay nagpapasalamat, at alam natin na walang imposible sa Panginoon. Pwede po niyang baguhin ang sitwasyon. Pwedeng baguhin ni Lord. Kaya minsan alam ko ni mga kapatid, yung attitudes natin, behavior ay napakahalaga sa mata ng Panginoon. Kaya sabi niya dyan, give thanks in all circumstances, sa lahat ng bagay. Pag nandun po na still pa rin na sinasabi natin, nagdidepend tayo sa Panginoon, na sinasabi natin na, Lord, hawak mo ang lahat-lahat, meron kang gagawin, Panginoon, naniniwala ako sa iyo. And then, wala pong imposible sa Panginoon, pwede po niyang baguhin ang mga dapat baguhin, ayusin ang mga dapat ayusin. So, praise God. Kaya, sige lamang mga kapatid, manatili po tayo na maging masaya. Kahit na may mga struggle sa buhay, pipiliin po natin maging masaya. At ang last verse po natin as our conclusion, John 16 verse 33. Na ang sabi po niya dyan, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, hindi pa po tayo sinisilang sa mundo ito mga kapatid. Ito na ang salita ng Panginoon na iniwanan niya sa mundong ito. Na ang sabi niya, in this world, you will have trouble. So, it was already prophesied na sa mundong ito, may mga trouble na nangyayari sa buhay mo, sa buhay ko. Pero ang napakaganda, sabi ni Lord, but take heart, I have overcome the world. Napagtagumpayanan po ng ating Panginoong Jesus ang sitwasyon sa mundong ito, at dahil ikaw at ako ay may Jesus sa ating buhay, so pwede rin po nating sabihin sa mundong ito na napagtagumpayan ko na because I have Jesus Christ in my life. Kaya, of course, pag gano'n dahil na pagtagumpayan na natin, so we can maintain ang pagiging masaya. Kaya mga kapatid, okay lang yan. Anumang testing, anumang trials, let's be joyful dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Natunay nga po, napakarami pong mga testing, trials, kabigatan na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Pero wala po kaming dapat ipangamba, Panginoon. Dahil nandyan ka, ikaw ay kasama namin, Lord, at tutulungan mo po kami, gagabayan mo po kami, Panginoon, sa lahat po na nilaban namin sa mundo ito. Dahil ikaw ang Diyos na tagumpay na aming nga pong pinaglilingkuran. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang dapat mapapurihan sa lahat ng bagay. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen.